Malapit ng mga lolo mo sa mga bata, no? Ah, oo. Mahilig talaga yan sa mga bata si Lolo. Oo, aswang ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Karne lang ng hayop ang kinakain ko. Hindi lang batang babae ang makakatalo sa akin. Magsisisihan din ang bumalik kayo dito sa amin. Parang kunuhin ang nananahinig ang buhay! Hangad ko rin na maging masaya ang aking nanay. Pero paano kung ang kasiyahan nito ay makapiling ang isang lalaki na hindi ko naman tatay? Maaga akong naulila ng tatay ko dahil namatay ito sa isang aksidente. Kasama din daw ng tatay ko sa namatay ang aking kambal na babae. Yun ang kwento ng nanay ko. Para lubos ninyong maunawaan ang kwento ko, hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang buong pangyayari. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga po pala si Jose, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano ba naman yan, Nay? Di ba napag-usapan na natin na hindi mo iuwi yung lalaking yan sa bahay na to? Mabait naman si Melvin, anak, kaya sigurado akong magkakasundo kayong dalawa. Isa pa, bakit ba ganyan kainit ang dugo mo sa kanya? Hindi ko po siya tatay, at saka mahiya naman kayo dito sa mga tao dito sa barangay. Binata na ako tapos mag-aasawa ka pa ulit. Kaya nga ako mag-aasawa, kasi binata ka na. Kapag nag-asawa ka na, o paano ako? Ilang ulit ko po bang sasabihin sa inyo na hindi ko kayo iiwan? Hindi ako mag-aasawa para lang alagaan kayo. Hindi naman yun pwede, anak. Bubuo ka ng pamilya mo. Hayaan mo naman akong sumaya. Ako naman nakikiusap na anak. Ay nako, huwag naman po tayo maglukuhan dito. Alam natin pareho na hindi namin gusto ni Tito Melvin ang isa't isa. Kasi ikaw naman itong may problema. Palaging mainit ang ulo mo sa kanya. Kahit hindi ka naman niya inaano. Ay nako. Tsaka birthday ng tatay mo ngayon, kaya hindi tayo dapat mag-away. O sige na, magluluto na ako ng pansit. Wala namang kwenta na magluto pa kayo para sa kanya dahil papalitan mo rin naman siya. Jose, kahit patay na yung tatay mo pa rin siya. At siya ang numero 1 dito sa puso ko. Alam mo ba kung ano lang ang nagpapalungkot sa akin? Kung hindi ko sana siya pinayagang dalhin ang kambal mo, baka hindi siya nasama sa disgrasya. Paano po ba siya na-disgrasya, Nay? Gabi yun. 3 taon pa lang kayo. Ito kasing kambal mo masyadong makatatay, kaya kahit saan mapunta yung tatay mo, sumasama. Na-aksidente yung tricycle na sinasakyan nila papunta sa palengke. Oo, naalala ko na. Nalulungkot din ako kapag kinikwento niyo sa akin eh. Hindi ba nakakatakot na baka bumalik ang kaluluwa ni tatay kapag, alam mo na, itinira mo dito yung bagong lalaki mo? Ay nako, kakausapin ko na lang si Melvin na huwag niyang tumira dito. Sige na. Ayokong mag-away tayong dalawa dahil lang dyan. Sumunod sa akin si nanay na huwag patirahin si Tito Melvin sa bahay. Hanggang isang araw, nasa bukid ako para asikasuhin ang anihan namin doon. Nagulat ako nang dumating si Tito Melvin at may kasama itong 3 lalaki. Hinawakan ako ng mga lalaki at sinikmuraan ako ni Tito Melvin. Alam mo, ikaw na bata ka. Isa kang malaking balakid sa amin ng nanay mo. Ano ba pinuputok ng butsi mo? Kung magsama kami dalawa. Sana nga nakasama ka na rin sa pagkamatay ng tatay mo. Di sana, masaya na kami ni Josan. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na magkatuluyan kayo ng nanay ko. Alam ko naman kung anong kahaantungan ng buhay niya sa'yo Lasinggero ka, mapanakit pa. Sasambahin ko ang nanay mo at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Hindi ako papayag na maghiwalay kami dahil sa'yo. Alam mo ko, hindi lang ako nagpipigil. Papatay na talaga kita Ano? Ipapapatay mo ako? Walang hiya naman pala kayo Ano? Ha? Walang hiya ako? Ayan, bagay na bagay sa'yo ang paputokin ng labi mo. Nang sa gayon wala nang lalabas sa salita na bastos dyan sa bibig mo. Isusumbong kita kay nanay sa ginawa mo sa akin. E di magsumbong ka! Sa tingin mo paniniwalaan ka nun? Ikaw ba namang bata ka?
Ginagawa mo lahat para lang magkasira kami ng nanay mo, ano? Ay, Diyos ko, Melvin. Anong ginawa mo kay Jose? Bakit tumudugo ang labi ng anak ko? Kausapin mo yung anak mo. Kahit isang beses man lang, matuto siyang respetuhin ako. Ano ba kasing ginagawa mo? Ha? Napag-usapan na natin to, hindi ba? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Nagulat na nga lang ako at pinagtulungan nila ako saka akong binugbog. Nagagalit ata kasi hindi natutuloy yung pagtira niya dito sa bahay. Kasi alam ko naman na ikaw ang dahilan. Pwede ba, Melvin? Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Kapag ginawa mo pa to ulit, hihiwalayan na kita. Ayan. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mong yan dahil kinakampihan mo. Alam mo ba kung ano ang sabi niya sa akin? Gagawin niya raw ang lahat para lang maghiwalay tayo. Jose, totoo ba yon? Opo. Ayaw ko pong maging asawa niyo siya. Hindi na ako bata, anak. Alam mong mahal na mahal ko si Melvin. Sa susunod kasi, pag-isipan mong muna kung anong sinasabi mo. Kaya ka nasasaktan eh. Ewan ko po ba sa inyo kung anong pinakain sa inyo ng lalaki niyan at parang nahihirapan kayo pumili kung sino ang kakampihan ninyo. Ayan. Kita mo na kung gaano kabastos ang batang yan. Ikaw na nanay na, pero ikaw pa pinagsasabihan ng ganyan. Galit ko silang iniwan at umuwi na ako sa bahay. Kinaumagahan nun, ginamot ni nanay ang mga pasako at saka kinausap ako. Humingi naman siya ng tawa dahil sa ginawa ni Tito Melvin. Sobra akong nagtampo kay nanay kaya umalis ako sa bahay para makipag-usap sa mga kaibigan ko. Nakita ko naman ang isang matanda at isang dalaga na papunta sa tindahan. Lalapitan ko sana sila dahil alam kong dayo sila sa amin. Pero hinarang naman ako ni Tito Melvin. Ano na naman ang naikwento mo doon sa nanay mo? Ayoko po ng gulo. Paano ba yan? Ako gusto ko ng gulo. Wala akong ginagawa sa inyo kaya pwede ba? Tigilan niyo na ako. Kahit anong pananakit ang gawin mo sa akin, hindi magbabago ang desisyon ko na ayaw kita para sa nanay ko. Talaga lang. Nakita mo ba tong kutsilyo na hawak ko? Paano kung itara ko kaya to sa lalamunan mo para mamatay ka na, ha? Ilayo niyo nga sa akin yung kutsilyo ninyo. Tumatapang ka na talaga, no? Kuwang-kuwang mo talagang ugali ng tatay mo. Huwag mo itadamay ang tatay ko dito. Yung tatay mo, duwag! Walang hiya ka! Malakas kong sinuntok si Tito Melvin sa mukha pero tila hindi lang ito nakaramdam ng sakit. Gumanti naman siya ng suntok sa akin. Hindi lang isang beses kundi marami. Natumba ko at may dugo na lumabas sa bibig ko. Lumapit ang matandang lalaki para awatin kami. Hinila niya si Tito Melvin palayo pero pati siya dinamay ni Tito Melvin. Ano? Gusto mo ba ng gulo din? Hindi. Nakakaahawa naman kasi ang bata sa ginagawa mo eh. Wala naman siyang laban sa'yo kaya hayaan mo na yung bata. Wala kang pakialam. Kung gusto mo talagang paalisin ko ang batang yan ng buhay, di tayong dalawa na lang ang magsuntukan, ano? Ako na lang ang suntukin mo, huwag na yung bata. Sige, sabi mo eh. La! Walang yaka! Bakit mo sinuntokin lolo ko? Wala ka talagang respeto sa matatanda? Nakikita mo naman na mahina na siya? Baka gusto mong pati ikaw tabaan ka rin sa akin. Di tamaan mo! Tito Melvin, tama na po. Nadadamay niyo ng ibang tao, wala namang kaalam-alam sa mga nangyayari. Dahil kasalanan mo rin naman. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nasuntok ko ang matandang uugod-ugod na yan eh. Sama talaga ng ugali mo. Huwag ka kasing pumapagita sa relasyon namin ng nanay mo para walang nadadamay. Naiintindihan mo ba, ha? Magsama kayong tatlo. Mahihina. Napangisi si Tito Melvin at kaagad itong umalis. Inalalaya ng dalaga ang lolo niya at tinulungan din niya ako. Pero nakikita kong nag-aalala ang matandang lalaki. Hinawakan nito ang pasako sa labi at malungkot siyang ngumiti sa akin. Pasensya ka na. Wala man lang akong nagawa para tulungan ka sa lalaking yon. Ayos lang po. Ako nga dapat na humingi ng pasensya sa inyo kasi nadamay pa po kayo. Palibhasa kasi malaki yung katawan kaya ang yabang. Yan mo makakatagpo rin ng katapat niyang balang araw. Sana nga talaga. Kasi kaya siya ganyan kasi marami ang kakilala niya dito sa bayan natin. Kaya matapang siya. Hayaan mo na yon.
Mabuti pa umuwi ka na, iho, dahil baka balikan ka pa noon. Oo. O nga po pala. Ako naman si Mayen, tsaka ito si Lolo Puten. Makalipas ang mga araw, napabalita kung gaano kabait ang matandang lalaki sa mga tao sa lugar, lalong-lalo na sa mga bata. Naging malapit din kami ni Mayen. Isang araw, pumasyal ako sa bahay nila. Marami akong naikwento sa problema ko sa nanay ko. At ito siya pilit na pinapagaan ang loob ko. Mabuti na lang at nagkakilala tayo. Kasi dito sa lugar namin, wala akong kaibigan na babae. Puro lalaki lang sila. Nakakabakla naman kapag sinasabi ko sa kanila yung problema ko. Oo naman. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako Handa akong makinig sa'yo. Tsaka, yung Melvin, ako, huwag mo nang pagpapapansinin yun. Kaya mainit ang dugo niyan sa'yo kasi ikaw yung humarang sa kanila. Sa tingin mo ba, mali yung ginagawa kong to? Nagkakaitan ko ba talaga ng kasiyahan ng nanay ko? Hindi. Tama lang naman yung ginagawa mo Kaya ka nga nagkakaganyan kasi gusto mo lang protektahan yung nanay mo sa lalaking yun. Alam mo kasi na hindi talaga siya mabait At masama yung ugali niya kaya ka humahad lang. Pansin ko lang, ang lapit ng mga lolo mo sa mga bata, no? Oo. Mahilig talaga yan sa mga bata si Lolo. Bait kasi yan Siguro, masarap sa pakiramdam na may lolong nagmamahal sa'yo, no? Oo naman. Pero mas masarap sa pakiramdam kapag nakakasama mo yung mga magulang mo. Sumapit ang umaga. Pinatawag kaming lahat sa barangay. Meron daw kasing isang ginang na naghahanap ng kanyang anak. Inutusan niya lang ito na bumili at hindi na raw umuwi kagabi. Habang nagtatanungan ng lahat sa barangay kung may nakakita doon sa bata, isang matandang babae naman ang nagsalita. Kagabi na salubong ko yung bata. Di ba magkasama kayo ng batang yun kagabi, Mang Puten? Oo, magkasama kami pero naiwan siya doon sa may tindahan dahil nagmamadali nga akong umuwi. Ano? Sabay kayong pumunta roon. Hindi ko naman itinatanggi ang bagay na yan dahil magkasama nga talaga kami pumunta sa tindahan. Mas nauna akong nakabili sa kanya kaya naiwan siya doon sa tindahan. Hoy, siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang masama doon sa bata. Hindi pa namin nararanasan na nawala ng bata dito. Wala ka talaga akong ginagawa doon sa bata. Sandali nga lang Hindi naman yata tama na parang hinuhusgahan niyo yung lolo ko sa pagkawala ng bata. Nagtatanong lang kami at hindi kami nanguhusga. Melvin, tama na nga yan. Kailangan nating hanapin yung bata, hindi yung nagsisisihan tayo rito. Tutulong kami ng apo ko sa paghahanap ng bata. Wag na ho. Baka naman hindi nyo kayanin ang paglalakad. Mamaya, takihin pa kayo ng rayuman ninyo. Melvin, ikaw talaga. Marami silang sumama sa paghahanap sa batang nawawala. Kailangan kong magpahinga dahil maaga pa akong magtatrabaho sa bukid. Kinaumagahan, niyaya ko si Mayena samahan niya akong pumunta sa bukid. Sumama naman siya at ginabi na nga kami ng uwi. Siguro, napagod ka ng gusto. Pasensya ka na kung dinala pa kita dito sa bukid. Ikaw naman, wala yun. Tsaka, gusto ko rin naman kasing maranasan kung anong ginagawa sa bukid ngayon, alam ko na nang sobrang nakakapagod pala talaga, Pero bilib ako sa'yo. Kaya mong buhatin yung 2 sako ng palay, Alam mo kasi, bata pa lang ako. Ganun yung ginagawa ko. Kailangan kong magsipag kasi maaga akong naulila sa tatay ko. Nung namatay kasi si tatay, si nanay na yung nag-aasikaso dito sa bukid pero medyo lumalaki na ako. Ayaw ko naman siya magtrabaho dito. Swerte naman ng nanay mo, no? Nagkaroon siya ng anak na gaya mong masipag. Oo nga Handa ko nga siyang alagaan hanggang sa pagtanda niya. Basta, huwag lang siya mag-asawa ulit. Dagdag palamunin lang yung Melvin na yan kapag ka nagkatuluyan sila Ay, naku. Sa totoo, yun lang ba talaga yung dahilan kung bakit ayaw mo sa Melvin na yun na maging asawa ng nanay mo? Hindi naman. Meron pa akong rason. Wala akong tiwala sa kanya dahil meron niya siyang dating asawa. Pero nagkahiwalay sila dahil binubugbog niya nga. Kumbaga, alam mo na palang may red flag ng lalaking yun, ganun.
Red flag? Ano yun? Oo. Yun bang may masamang gawain o may nakikita ka na hindi maganda dun sa isang tao na karelasyon mo o karelasyon ng iba? Yun ang ibig sabihin ng red flag. Habang nagsasalita ako, napatingin ako kay Mayen at nakita ko siyang nanginginig at namumutla. Tinapi ko naman ang balikat niya, kaya bigla siyang natauhan. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang naging tulala dyan? Tingnan mo yan oh. May malaking asong pumasok sa bakuran niyo. Saan? Ah, hindi, oo nga. Ano namang klaseng hayop yan? Bakit ganyan kalaki? Ewan ko. Yung nanay mo, baka paano na siya sa loob? Bilisan natin. Sige. Tatawagin ko lang si nanay. Uwi na rin ako. Baka nag-aalala na sa akin si Lolo eh. Sige na, Jose, mauna na ako sa'yo ah. Sige, pupuntahan ko lang si nanay. Mukhang doon ata dadaan yung aso na yun sa likod ng pintuan eh. Mabilis na tumakbo si Mayen paalis ng bahay. Kagad akong pumasok sa bahay sa sobrang pag-aalala kay nanay dahil baka natutulog na siya at kung anong gawin sa kanya ng asong yun, nasing laki ko pa naman. Malakas kong tinulak ang pintuan at nakita kong nananahi si nanay. Nay, ayos lang po ba kayo? Oh, ayos lang ako. Ikaw naman nakakagulat ka namang bata ka. Bigla-bigla mo na lang tinutulak yung pintuan alam mo namang sira na nga yan. May nakita ko dito kanina. Isang malaking aso dun sa may bakuran natin tapos dito siya pumunta sa likuran ng bahay. Natakot po ako na baka kung anong gawin niya sa inyo eh. Kaya ako nagmadali. Anong isang malaking aso? Opo, teka. Sino tao sa banyo? Si Melvin. Isinamahan niya ako dito buong araw dahil nga wala ka. Ano? Pinapunta mo na naman siya rito? Nay naman eh. O bakit? Ano na naman problema kung pumunta ako rito? Asawa na ako ngayon ng nanay mo, Jose. At wala ka nang magagawa ron. Kahit sibat pa ang ipangharang mo, wala kang magagawa. Pero imposibleng hindi nyo napansin yung aso. Malaki yun at kulay itim. Ay, ano ba nangyayari dito sa anak mo, Josan? Bakit naman ganyan namang sinasabi niyan? Baka nako. Gumagamit na ata ng droga yan at kung ano-ano na yung nakikita ha. Alam mo naman kung gaano kagalit ang presidente natin ngayon sa mga adik. Mamaya magulat ka na lang katawan ng anak mong makikita natin kung saan-saan na lang lumulutang. Hoy, Jose. Umamin ka ha? Ikaw ba nagdodroga ka ba? Hindi. Totoo yung sinasabi ko. Ganyan na ganyan nga talaga ang mga adik. Pinagpipilitan ng mga bagay na nakikita o naririnig. O baka naman nalilipasan na yan ang gutom. Pakainin mo na yan, Josan. Ay, nako. Oo nga, anak. Ikaw ba kumain ka na, ha? Kumain ka na nga at alam kong pagod ka. Magpahinga ka na. Ikaw, Melvin, kapag wala kang gagawin bukas, isamahan mo naman yan si Jose sa bukid. Wag na ho, Nay. Kaya ko na ho. Di ba? Nakakita mo na taas ng pride ng anak mo kaya hindi kami nagkakasundo. Tama na nga. Pagod na yung anak ko Hayaan mo na siya makakain at makapagpahinga at ikaw, umuwi ka na rin sa inyo dahil gabi na. Tumango si Tito Melvin kay nanay, kaya kumain na lang din ako. Alam kong hindi naniniwala si nanay sa sinabi ko dahil deadma lang ito. Hanggang kinaumagahan. Nabulabog kaming lahat sa nangyaring krimen sa lugar namin. Lahat kaming taga-baryo pumunta sa pinangyarihan ng krimen para makita kung sinong namatay. Teka, itong babae naghahanap sa anak niya nung nakarang araw Oo nga, siya nga yun. Na paano kaya siya? Bakit ganyan naman ang nangyari sa kanya? Ewan ko dyan. Baka naman nagpakamatayan dahil hindi niya nakikita ang anak niya. Tingnan mo nga ng maayos, Melvin, kung nagpakamatay yan. Bakit kailangan niyang butasan yung dibdib niya at saka yung tiyan niya? Ano naman nangyari dyan? Pinatay at kinuha ang kanyang mga laman loob, ganun ba? Mukhang tama ka nga, Melvin. Pinatay siya at kinuha ang kanyang mga laman loob. Sino naman sa tingin ninyo ang gumawa niya? Iyan ang kailangan nating alamin at kailangan din nating mag-ingat. Dahil sigurado ako, masamang nilalang ang gumawa niyan. Pwedeng tao. Tapos binenta yung mga laman loob. Pwede rin namang aswang. O di kaya, mabangis na hayop. Mas lalo nyo lang pinapalala ang sitwasyon Tinatakot nyo lang ang mga tao. Diyos ko,
Huwag na nga nating pag-usapan. Sumasama tuloy yung sikmura ko at nahihilo ako. Nay, kaya niyo po ba? Hatid ko na lang po kayo sa bahay. Ako na mag-aatid sa nanay mo. Saka yung maglolo ng kaibigan mo, ayun o. Panay ang tingin sa'yo. Baka naman may gustong sabihin. Puntahan mo na muna yon. Sige na, anak. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa akin kapag kasama ko ang Tito Melvin mo. Inilalayan siya ni Tito Melvin paalis. Kaya lumapit ako kay Mayen at kay Mang Puten. Hindi rin makapaniwala ang mga ito sa sinapit ng babae. Pero isa sa sinabi ng matanda ang tumatak sa isipan ko. Nang bigkasin nito ang katagang aswang. Doon din ako napapaisip. Mang Puten, yung aswang po ba? Kaya niyang maging isang malaking aso? Oo. Kayang gumaya ng aswang ang wangis ng mga maiitim na hayop. Kaya nilang maging uwak, baboy ramo, o isang malaking aso. Marami pa silang kayang gayahin para makapambiktima. Sa tingin ko po, yung aso na yun ang nabibiktima eh. Anong aso ang sinasabi mo? Kagabi ho kasi nung nakauwi na kami galing sa bukid, nakita po namin ni Jose yung isang malaking aso kulay itim ho. Pumasok yun dun sa bakuran nila Jose, kaya natakot ako eh. Tumakbo ako agad pa uwi. Hindi ko na lang po naikwento sa inyo kagabi kasi nagpapahinga na kayo nung dumating ako eh. Opo, tama po si Mayen. Pero mabuti na lang din at hindi pinasok ng aso na yun yung bahay namin. Ang akala ko kasi mag-isa lang si nanay noon pero nandun pala si Tito Melvin eh. Kung ganon, aswang nga talaga ang pumatay sa babaeng yan na nagpapanggap bilang isang malaking aso. Ibig niyo pong sabihin, may aswang na nakatira dito sa lugar namin. Pero ngayon lang ito nangyari ah. Hindi natin alam kung may aswang nga talagang nakatira dito o wala. Pwede din namang dumadayo lang ang aswang dito para makapambiktima. Kailangan nyo mag-ingat kasi hindi natin alam kung sino ang aswang na yan. Kinilabutan ako sa sinabi ni Mang Puten. Halos buong gabi akong hindi nakatulog dahil iniisip ko na baka bumalik ang itim na aso sa bahay namin. Bumangon ako para uminom ng tubig at nakita ko si nanay na malungkot na nakadunghaw sa may bintana. Pumunta ako doon at sinara ko yon kaya nagtaka siya. Anak, nakita mo naman na nagpapahangin ako eh. Sinasara mo naman yung bintana. Nay, may aswang ho na pumapatay dito sa lugar natin. Yun din ang pumatay dun sa babaeng yun. E paano kung bigla na lang kayong sugurin dito? Tapos kayo nang susunod. Simula po ngayon kapag magdidilim na, huwag na po kayong magbubukas ng bintana o lalabas man lang. Ay, namana mo talaga sa tatay mo, yung ugali mo. Kaya sa araw-araw na nakikita kita, naalala ko talaga siya. Kaya po ba nalulungkot kayo dahil naiisip niyo na naman siya? Oo. Lalong-lalo na yung kapatid mong babae. Hanggang ngayon, sarili ko pa rin ang sinisisi ko sa nangyari sa kanila. Sa totoo lang, nung gabing umalis sila, nag-away kasi kami ng tatay mo. Hindi ko naman inaasahan na hindi na sila makakauwi ng buhay. Matagal na po yun ay. At saka magkasama naman po tayo ngayon eh, kaya huwag ka na malungkot. Ay, ako. Kaya nga sana hinihingi ko sa'yo na huwag mo na kaming pagbawalan ni Melvin na magsama. Siya na lang ang nagtatanggal ng lungkot ko, anak. Ay nako, kung yung lalakin lang din naman yun ang pag-uusapan natin, mas mabuti pa matulog na lang tayo. Dali na na, tara na. Baka mamaya magka-insomnia ka ba niyan eh. Kinaumagahan, napadalaw ako sa bahay ni Mayen. Iba rin pala si Mang Puten dahil kahit may edad na, todo pa rin ang exercise nito para maging malusog. Si Mayen naman nandun pa sa banyo at naliligo. Nakaubad ng damit si Mang Puten habang nag-exercise at nakita ko ang kanyang kwintas na may itim na pendant. Kakaiba naman po yung kwintas nyo yan. Parang sinaunang gamit po yan ah. Oo, iyo. Ang kwintas na to, ang aking kayamanan. Marami ang gustong bumili nito pero ayaw kong ibenta kasi meron itong proteksyon. Ano pong klaseng proteksyon? Naririnig mo ba yung sinasabi nila na tungkol sa mga anting-anting? Parang anting-anting ko na rin ito.
Kapag nasusugatan ako, hahawakan ko lang itong itim na kumakabit sa kwintas ko. Mawawala na kaagad ang sugat ko. Totoo ba? Grabe, ang astig naman po nun. Oo. Pero atin lang yun, ha. Huwag mong ipagkakalat sa iba, baka kasi kapag may nakaalam ay kunin ito sa akin. Opo. Hindi ko po talaga ipagsasabi sa iba. Jose, ano naman yung pinagbubulungan niyo ni Lolo? Wala. May pinag-uusapan lang kami. Ay, nako, kayo talaga. Ang mabuti pa, mag-almusal ka na dito sa amin. Marami din naman yung sinaing, tsaka kumatay kami ng isang manok dyan. Talaga? Oo. Tara na, kain na tayo. Habang kumakain kami, nag-ihaw si Mang Puten ng baboy. Kakalagay lang niya ng sariwang karne ng baboy sa apoy pero agad din niyang kinuha at kinain yun. Dumudugo pa nga yung loob nun kasi nga sa labas lang ang naluto. Para kong nandiri habang nakatingin sa kanya at napansin naman yun ni Mayen. Oh, Jose, bakit ka naman nakangiwi habang nakatingin dyan kay Lolo? Bakit niya kinakain yung karne ng baboy na hilaw? Loko-loko ka talaga. Sosyal yung pagkain na ganyan. Tinatawag yung steak sa ibang bansa na medium rare yung pagkaluto. Ibig sabihin, luto na tingnan sa labas pero medyo hilaw-hilaw pa sa loob, ganun. Ginagaya ni Lolo sa napapanood niyang mga pelikula. Ibig sabihin malansa yan? Hindi gusto ko nga din yan eh. Tikman mo ito para malaman mo kung masarap ang lasa. Wag na po. Ayos lang po ako dito sa sinabawang manok. Sige lang Jose, damihan mo yung kain ha. Masarap yan niluto ko. Sa totoo lang, para akong nawala ng ganang kumain ng mga oras na yon. Nagpaalam na rin ako sa kanilang umuwi agad pagkatapos kumain. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang dumating si Kuya Melvin sa bahay at may sinabi itong balita kay nanay. Alam mo ba ang kwento dito sa atin? Yung maglolo na bagong lipat dyan, pinalayas daw yun sa dati nilang tinitirahan. Ano? Bakit naman daw sila pinalayas? Ang sabi, may ginagawa raw na katarantaduhan yung mga taong yun Lalo na yung matanda. Diretsuhin mo na nga ako. Ano bang katarantaduhan ang ginawa niya? Jose, alam mo rin bang pinalayas sila sa tinitirhan nila? Hindi ko rin po alam, Nay. Ang kwento lang sa akin, lumipat lang daw sila kasi hindi naman daw sa kanila yung lupa. Ito talagang anak mo, Josan. Masyadong napapalapit dun sa batang babae na apo ng matanda. Hindi naman niya ganong kakilala yun pero nakikikain sa bahay ng iba. Mabait po sila sa akin. Mabait? Papalayasin ba yun ng mga yun kung talagang mababait yun? Sige nga. Kaya nga po sila pinaalis dahil hindi naman sa kanila yung lupa na tinitirhan nila. Kung may alam ka kasi, Melvin, sabihin mo na kung ano man yon. Alam nyo, tanongin nyo na lang si Aling Carmen. Kapon kasi pumunta siya dun sa may lugar kung saan galing ang maglolo kasi may apo rin siya roon. Nabalitaan ko sa kanya na pinalayas nga sa barangay nila yon at dito sila lumipat. Naguluhan ako sa binalita ni Tito Melvin. Kaya nung nagkita kami ni Aling Carmen sa bukid, nagtanong ako sa kanya. Nung una nagmamaang-maangan pa ito pero nang binanggit ko na si Tito Melvin ang nagkwento sa amin, doon na rin siya nagsabi na narinig nga lang din niya ang chismis na yun. Ibig sabihin, chismis lang talaga yun at walang katotohanan? Kung ganun, bakit niyo po pinapakalat na may ganyang klaseng balita na masama ang matandang lalaking yun? Naikwento ko lang naman kay Melvin kasi hindi ko rin naman maitago. Yung apo ko lang naman ang nakapagsabi sa akin. Ano po ba talagang sinabi ng apo ninyo sa inyo? Pakiusap naman po. Huwag niyo nang patagalin pa dahil masyado na ako naiintriga kung ano talagang katarantaduhan ang ginagawa ng matandang yun kaya sila pinalayas. Ay, hindi ko alam kung maniniwala ka ba. Pero sabi ng apo ko, aswang ang matandang lalaki kaya sila pinalayas. Ano? Aswang? Oo. Pero hindi naman talaga ako naniniwala. Kasi nga wala namang ebidensya. Ayon pa sa apo ko, ginagamit daw ng matanda yung dalaga para mangakit nang sa ganun makapambiktima sila. Sa pagkakakilala ko, mabait ang maglolong yun. Ay, ako rin naman.
Mabait din ang tingin ko sa kanya dahil mapagmahal siya sa mga bata. Sabi pa nila, lahat daw ng mga biktima ay kadalasan mga bata. May matatanda naman pero kakaunti laang. Ganun ba siya kasamang aswang at marami siyang pinapatay? Hindi ko rin alam pero basta yun ang kwento sa akin. Nakikita ko naman na malapit ka sa dalaga. Payo ko sa'yo, iho. Huwag kang ganong magtiwala. Baka kay maisahan. Hindi mo rin naman ganong kakilala ang mga iyon. Dumating naman si Tito Melvin at may bitbit na maliit na basket. Itinapon niya yun sa lupa, kaya tumalsik ang kanin at ulam na dala niya. Galit itong nakatingin sa akin at alam ko naman na inutusan siya ni nanay para hatiran ako ng pagkain. Oh, ayan na pagkain mo. Pulutin mo na lang sa lupa. Bakit ka naman nagsasayang ng grasya, Melvin? Tinapon mo pa yung pagkain ng bata. Paano makakain yan? Ikaw talaga kaya mainit ang dugo sa'yo ni Jose. Ginaganyan mo. Huwag na ho kayong makialam. Problema namin to, ha? Hindi naman kasi tama ang ginagawa mo. Palibhasa, hindi naniniwala itong si Josan sa anak niya. Pero ito ang tatandaan mo. Sa oras na magsabi ako kay Josan na ginaganyan mo ang anak niya, sigurado kung hihiwalayan ka noon. O sige, subukan mo. Subukan mo na't nang makita mo maputulan kita ng dila. Aling Carmen, hayaan niyo na po siya. Pupulutin ko na lang po itong mga pagkain. Ayan. Madali ka naman pala kausap eh. Maiwan ko na kayo ha. Mapuisit kasi kayo eh. Ginoo ko apakasama ng ugali. Lintik na yan. Kaya nga po ayaw ko siya para kay nanay. May bakaon akong pagkain, iyo. Marami yun. Huwag mo nang pulutin yan at sumabay ka ng kumain sa akin. Talaga ho, maraming salamat po. Sumabay nga ako sa pagkain kay Aling Carmen. Nang makabalik ako sa bahay, naikwento ko kay nanay ang mga sinabi ni Aling Carmen. Hindi rin siya naniniwala na aswang ang maglolo pero nasabi ko rin na nakita kong kumain ng hilaw na baboy ang matandang lalaki. Nagsasabi ka ba ng totoo, anak? Mamaya gumagawa ka lang ng kwento, magagalit sa atin yung matanda. Nagsasabi po talaga ako ng totoo. Huwag niyo lang po ipagkalat yung sinabi ko dahil baka mamaya makarating sa iba eh. Oo, ikaw din kasi ang babalikan kapag hindi tama ang hinala mo. Alam ko na malapit ka roon sa punya pero kung maaari, pwede bang lumayo ka na lang muna? Paano ko naman po ipapaliwanag sa kanya ang dahilan kung bakit ko siya lalayuan? Di sabihin mo na marami kang ginagawa. Basta gumawa ka ng mga dahilan para mapalayo ka. Ikaw ang kayamanan ko, anak. At ayokong mawala ka sa akin. Sige ho, Nay. Simula ho ngayon, hindi na muna ako makikipag-usap sa kanila kasi baka nga tama ang nasagap na balita ni Aling Carmen eh. Biglang dumating si Melvin sa bahay at lasing na lasing. Naiinis na si nanay sa kanya kasi ganun siya palagi kapag dumadalaw. Ako na naman ang nakita niya, kaya inawat naman siya ni nanay nang tangka niya akong susuntukin. Para siyang bata kung awatin ni nanay. Ayoko makikitang ganun ang nanay ko sa lalaking wala namang kwenta. Nay, hayaan niyo na po kasi ang lalaking yan. Palibasa binibaby niyo pa ang tanda-tanda na niyan. Hoy, mas mahal ako ng nanay mo kaysa sa'yo. Tanungin mo pa yan at nang malaman mo. Anak, huwag mo na siyang pansinin. Lasing lang ang Tito Melvin mo. Darating din ang araw na makakahanap ka ng katapat mo. Hindi naman kayo bulag eh. Para hindi niyo makita na masama ang ugali niyan. Bakit hindi niyo po kasi yan hiwalayan? Tama na! Anak lang kita. Kaya wag mo kong diktahat sa gagawin ko o sa desisyon ko sa buhay ko. Para hindi ko na lang din mabastos si nanay sa mga oras na yun, pumasok ako sa kwarto ko. Kinaumagahan, halos hindi ako makabangon sa pananakit ng tiyan ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Alam ko na hindi normal ang sakit ng tiyan ko na yon. Para bang hinuhukay ang mga laman loob ko. Nay! Nay, tulungan mo ako! Anak, ano ka ba? Ano nangyari? Ba't ka sumisigaw?
Ang sakit po kasi ng tiyan ko. Sobrang sakit po talaga. Ay, naku, ay kukuha kita ng gamot para inumin mo. Nakainom na ho ako ng gamot pero hindi pa rin tumatalab eh. Sobrang sakit po, Nay. Baka pwedeng dalhin niyo na po ako sa albularyo. Saan naman ako kukuha ng albularyo? Pero sige, hingi ako ng tulong. Kahit kanino para lang makahanap tayong albularyo. O ito muna, may ointment ako dito. Haplasan mo muna yan tiyan mo at magtatawag ako ng tulong sa labas. Opo, bumalik lang po kayo kaagad ha. Matagal rin bago nakabalik ang nanay mula sa paghingi ng tulong. Nang makauwi naman ito, ayon sa kanya, sinundo na daw ng tricycle ang albularyo sa kabilang baryo. Kilala ko rin naman ang albularyong yon dahil kilala rin siya sa lugar namin. Hanggang ilang oras pa ang lumipas, dumating na nga ito at ginamot ako. Naging maayos ang pakiramdam ko pagkatapos niya akong gamutin. Si nanay na ang kinausap niya kaya nagpahinga na ako. Jose, sinabihan ka na, di ba? Na huwag ka nang makikain sa ibang bahay. Napalibasa kasi may katigasan yung ulo mo kaya ganyan ang nangyayari sa'yo. Ano po bang nangyayari sa akin? Yung nanay mo ang makakapagpaliwanag sa'yo. Tandaan mo, Jose, kahit palagi kitang inaaway, naaawa rin naman ako sa'yo. Ano ka ba naman? Hindi na nga maganda yung pakiramdam ni Jose. Putak ka pa rin ang putak sa bata. Sige na, umalis ka na nga muna rito. Oo na, sige na, alis na ako. Nay, ano raw po ba yung sinasabi ng albularyo sa inyo? Ang sabi niya nakakain ka raw ng pagkain ng aswang at kinulam ka pa. Kaya ito yung binigay niyang langis, pampatunaw raw yan sa kinain mong pagkain ng aswang. Ano ho? Pero paano naman po ako nakakain nun? Ewan ko sa'yo. Diba 3 araw pa lang lumipas nung mag-almusal ka sa bahay ng maglolo na yun? Oo, sila nga yata may kasalanan kaya ka nagkasakit dyan. Ang alam ko po, pinakain nila ako ng manok na sinabawan. Sige na, tumayo ka dyan. Kaya mo naman, di ba? Sugurin natin yung 2 yun. Hindi ko mapigilan si nanay na sumugod sa bahay ng maglolo. Sumama na lang din ako para maawat ko siya. Nawala na rin naman ang pananakit ng tiyan ko dahil nga sa langis na hinaplas sa akin kanina. Nang makarating kami sa bahay ni Mayen at Mang Puten, gulat na gulat ang mga ito na makita kami. Mabuti naman at nakapasyal kayo rito sa amin. Kumain na ba kayo? At tamang-tama, kakain na sana kami ng pananghalian namin. Hindi kami nandito para kumain. Nandito ako para pagsabihan kang itigil mo ang pangkukulam sa anak ko. Alam na namin ang dahilan kung bakit kayo lumipat sa amin. Anong sinasabi mo? Alam naming mga aswang kayo at may nakapagsabi dun sa lugar na pinanggalingan nyo na marami kayong nabiktima bago kayo umalis. Dito nyo pa talaga balak maghasik ng lagim at pati yung anak ko. Gusto nyo pang kunin sa akin? Kinulang mo yung anak ko at pinakain ng pagkain ng aswang. Ano bang sinasabi ninyo? Hindi totoo yan. Kung pumunta ho kayo dito para manggulo, mabuti pa ho. Umalis na ho kayo. Kasi umalis na kayo ng nanay mo. Isa ka pang babae ka. Halika nga rito. Huwag mo sasaktan ang apo ko. Nay, tama na ho. Bitawan niyo po si Mayen. Hindi ako papayag na mamatay ang anak ko dahil sa inyo. Kaya uunahin kong patayin itong apo mo. Ano ba? Nawawala ka na ba sa katinuan? Abay, bitawan mo ang apo ko. Naitulak ni Mang Puten si nanay kaya natumba ito sa batuhan. Nakita kong dumugo ang ulo ni nanay kaya umiyak ang nanay ko. Nakaramdam ako ng galit sa matandang lalaki at gusto ko sana siyang sapakin pero pumagitna naman si Mayen. Hindi ako mananakit ng babae kahit anong mangyari. Walang iya kang matanda ka? Tingnan mo yung ginawa mo sa nanay ko. Pasensya ka na. Ay, hindi ko naman sinasadya eh. Sinaktan niya kasi si Mayen. Ang gusto ko lang, awatin siya. Yun lang naman. Sinungaling. Sinadya mo talaga itulak ng malakas ang nanay ko eh. Nakita ko mismo. Jose, huwag mo ang sigawan yung lolo ko. Kung ano man yung nangyari sa'yo, wala naman kaming kinalaman dun eh. Kung ayaw niyong maniwala, nasa iyo na yun. Kaya pala umiiwas ka sa akin kasi iniisip mo aswang kami. Humanda kayo sa akin kapag may nangyari masama sa nanay ko. Jose, tulungan mo ako. Sobrang sakit ng sugat ko. Sige po.
Inalalayan ko si nanay na makauwi sa bahay at ginamot ang sugat niya. Kinaumagahan naman nagalit si Tito Melvin nang malaman ang mga nangyari. Nakarating sa amin ang balita na may patay na bata at isang lalaki sa kagubatan. Magkatabi pa ang mga bangkay nila. Si nanay naman hindi makapagtahi ng maayos dahil masakit ang noo niyang may sugat nung tumama sa bato. Pasensya ka na, Nay. Nang dahil sa akin nagkaroon ka ng sugat. Sana hindi na lang tayo sumugod dun eh. Sakit ka talaga sa ulo, Jose. Bakit hindi mo man lang ginantihan yung matandang yun para sa nanay mo? Alam mo, problema kasi sa'yo. Duwag kang bata ka. Lalaki ka ba talaga, ha? Hindi naman po sana away ang punta namin dun eh. Ito kasing si nanay bigla na lang sinabunutan si Mayen. Alam mo, ako na lang ang gaganti sa matandang yun eh. Wag na. Sa tingin ko naman titigilan na nila ang anak ko kasi kinompronta ko na. O paano naman, ganyan ka na lang. Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. O edi sige, ipahamak mo na lang ang sarili mo para dito sa anak mo. Tignan lang natin. Tingnan mo, ang anak mo na to, ito ang papatay sa'yo. Alam ko din naman na ako ang dapat sisihin sa nangyari kay nanay. Masama rin ang loob ko sa matandang yon dahil sa ginawa niya kay nanay. Nang sumapit na ang dilim, itinali ko ang itak ko sa aking tagiliran at lumabas ako ng bahay nang walang nakakaalam. Sinugod ko ang maglolo. Doon ako dumaan sa likod ng bahay nila. Nakita kong mahimbing na natutulog ang matandang lalaki at kinuha ko ang itak niya para sana'y tagain siya. Papatayin kita! Alam ko kung ano ang binabalak mo. Gusto mo akong patayin? Bakit? Ano ang kasalanan kong nagawa sa inyo, ha? Sinaktan mo ang nanay ko at kinulam mo pa ako. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong yun. Yung nangyari sa nanay mo, hindi ko sinasadya yun, Jose. Hindi rin kita kinulam dahil hindi ko kayang gawin yun. Lo, anong nangyayari? Jose, paano ka nakapasok dito? At bakit pinagagawa niyo ni Lolo yung itak? Gusto niya akong patayin, Mahin. Ano? Bakit mo gagawin yun? Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa inyo. Igaganti ko ang ginawa ninyo sa nanay ko. Hindi ko nga yun sinasadya! Sinungaling! Tinadyakan ko siya sa tiyan pero bumawi ito ng suntok sa sikmura. Napaluhod ako sa sakit. Kinuha niya ang itak at inilapag sa kanyang higaan. Napangiwi na lang ako sa sobrang sakit ng tiyan ko. Halos maiyak ako. Narinig kong nagmamakaawa si Mayen sa lolo niya na wag na akong saktan. Kapag inulit mo pa ito, hindi lang yan ang aabotin mo sa akin, Jose. Sa amin ka makinig at maniwala. Wala akong ginawang masama sa'yo. Kung nagkasalaman ako doon dahil sa inaitulak ko ang nanay mo, pasensya na at hindi ko yung sinasadya. Lo, tama na. Baka mamaya mapano pa kayo eh. Kung noon pa lang, alam ko ng ganyang kalapastangan ang ugali mo. Sana hindi ko na hinayaan na maging malapit ang apo ko sa'yo. Lo, tama na. Palibasa, hindi ka lumaki sa puter na tatay mo. Kaya ka nagkakaganyan. Wala kayong alam tungkol sa buhay ko. Tama na ho. Tumigil Marami na akong kayo. alam na hindi mo alam. Alam ko ang buhay ninyo mag-ina, Jose. Kung ako sa'yo, piliin mo na lang na kumampi sa akin kaysa sa maging masama akong kalaban mo. Lo, mas lalo nyo lang tinatakot si Jose sa ginagawa nyo eh. Halika na, Jose, tumayo ka na dyan. Mabuti na lang hindi mo nataga si Lolo. Ano talagang pasaway mo? Tigilan mo nga ako. Umanda kayo sa akin. Babalikan ko kayo. Hanggang sa makalipas ang ilang mga araw, nakiusap na ako kay Tito Melvin na tulungan akong makaganti sa maglolo. Pumayag naman siya. Pero may kapalit. Hindi ko rin hahayaan na habang buhay silang tumira sa lugar namin at malayang nakapangbibiktima ng tao. May edad na si Mang Puten kaya nagtataka ko kung bakit ganun siya kalakas. Sigurado ka ba na kapag natalo natin ang matandang yon o mapatay, hahayaan mo na kami ng nanay mo na magsama? Oo, nakapagdesisyon na ako. Parang may kakaiba kasi sa matandang yun eh. Alam ko na yung kwintas niya. Iyon yung dahilan kaya hindi natin siya pwedeng masugatan. Ano? Yung kwintas niya? Ano namang meron doon? Ang sabi niya sa akin, kapag daw nasusugatan siya, mabilis na naghihilom yun kapag
hinawakan o hinaplos niya yung kanyang kwintas na may itim na bato. Simple lang yan. E di unahin natin yung kwintas na yon. Tapos, saka natin siya tatagain ng itak natin. Tama, yun po ang gagawin natin. Jose, tigilan mo na yung matandang yon. Magaling na rin naman ang sugat ko. Nay, hindi lang ho dahil sa sugat ninyo ang dahilan ko, kaya gusto ko siyang mapatay. Alam ko naman kasing aswang siya eh. At siya ang nambibiktima sa lugar na to. Anak, wala ka namang ebidensya. Sapat na pong ebidensya yung nakita ko siyang kumakain ng hilaw na karne. Josan, hintayin mo na lang ako rito. Pagkabalik namin, malaya na tayo magsama at hindi nahahadlang itong anak mo. Umalis na kami agad sa bahay at pumunta sa Maglolo. Nang makarating kami doon, nakita namin sila sa likod bahay na may niluluto sa malaking kawa. Nilapitan siya ni Melvin at hinawakan ng kwintas nito. Nagtaka naman ang matanda sa ginawa niya pero malakas nitong itinulak si Melvin. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin na hawakan mo ang kayamanan ko. Kayamanan? Kahangalan siguro. Alam mo, ikaw na matanda ka. Unang dating mo pa lang dito, sobrang pakialamero ka na eh. Ngayon siguro, magtatanda ka na. Jose, ano na naman ba to? Hindi mo ba talaga titigilan si Lolo? Hindi. Aminin mo na kasi na aswang kayo ng lolo mo. Kung ayaw ninyong umamin, di tatagay na lang namin kayo. Biglang tinaga ni Tito Melvin si Mang Puten, pero hindi niya ito natamaan ng umilag ang matanda. Sinakal niya si Tito Melvin, kaya sinipa naman ito ng lalaki. Naglaban silang dalawa ng suntukan. Kumuha ako ng kahoy para ihampas sa matanda pero nahuli ni Mayen ang kamay ko. Ano ba, Mayen? Itawan mo nga ako! Hindi ko hahayaang hampasin mo yung lolo ko! Huwag mo akong piliting labanan ka, Jose. Sige na! Huwag mo din akong pilitin na labanan kita kahit babae ka. Ang akala mo ba, ganun mo na lang ako kabilis matatalo? Matatalo mo lang ako kapag naging aswang ka na. Pero gayong normal na tao ka na. Huwag ka magtatangkang lumaban sa akin! Pakawal mo nga ako! Walang iya ka, matanda ka! Pigilan mo na to, Jose! Tama na! Papakawalan ko ang leg mo kapag mangangako ka sa akin na hindi ka nalalaban. Oo. Sige na, hindi na ako lalaban. Kaya pakawalan mo na ako. Umalis na kayong dalawa. Tara na, Jose. Kung gusto mo talaga siyang labanan, bahala ka na sa buhay mo. Kumaripas ng takbo si Tito Melvin, kaya sumunod na lang ako sa kanya. Pagkarating sa bahay, hingal na hingal kami. Nagalit si nanay dahil hindi kami nakinig at muntika na kaming madisgrasya sa kamay ng matandang yon. Kumpirmado talaga eh. Isa siyang aswang. Akalain mo yun, nagawa niya akong iangat sa ere habang hawak ang leeg ko? Ang lakas naman ng matandang yon. Nung unang tagpo ninyo, hinayaan niya lang na suntukin mo siya. Pero ang totoo, kaya niya pala talagang lumaban. Nagpapanggap lang ata siyang bahina noon. Muntik talaga. Muntik na akong madali ng matandang yun. Sa susunod, hindi na ako sasama sa'yo kahit anong yaya mo sa akin na pumunta doon at sugurin siya. Mamamatay tayo doon, Jose. Ay naku, Jose, hindi ka nakikinig. Sinabihan na nga na tigilan na ang dalawang yon. Ayaw naman magpaawat. Pasalamat kayo, binuhay kayo ng matandang yon. Kung aswang siya, dapat takot siya sa asin at bawang. Sa susunod na sasalakay ako sa kanya, magdadala ako ng mga ganon. Jose, mapapahama ka pag mag-isa kang sumugod. Wala ho akong pakialam. Ito naman kasi si Tito Melvin eh. Nakahawa pa ako sa kaduwagan niya eh. Bahala nga kayong mag-ina dyan. Uuwi na ako sa amin. Matapos ang araw na yun, hindi yun nakabalik pa si Tito Melvin sa bahay. Isang gabi, kumakain kami ni nanay. Nagulat kaming pareho nang may kumalabog sa may pintuan. Nagkatinginan kami ni nanay ng ilang saglit at naisip ko na si Tito Melvin yun at lasing na naman. Ay nako, sigurado ako yung magaling na kasintahan mo na naman yan, Nay. Jose, huwag ka nga magsalita ng ganyan lalo na kapag nakainom ang Tito Melvin mo. Hindi naman po talaga totoong matapang yun eh. Ako lang talaga ang kaya niyang labanan kasi alam niyang hindi ko siya kaya. Sige na, bilisan mo nang kumain at pagbuksan mo na lang siya ng pinto. Oo na. Ito na po, tapos na ako. Nang buksan ko ang pinto, napaatras ako.
Nakita ko sa pintuan ng malaki at maitim na asong nakatayo roon. Hindi lang siya nag-iisa. Meron pang nilalang na nakatayo sa tabi ng aso, nakatawang tao pero pangit ang itsura niya. Susugod sana sa akin ang aso kaya lang pumagitna si nanay at ang braso ni nanay ang nakagat niya. Tinadyakan ko ang aso para makawala si nanay at tumakbo ako sa lamesa para kumuha ng asin at bawang. Halika dito, Nay! Hindi na tayo malalapitan ng aswang na yan! Anak, ayos lang ako. Mahalaga walang nangyari sa'yo. Hindi! Yung aswang na kasama ng aso na yan, aatake din yan sa atin. Ito, Nay, hatiin natin tong asin at bawang para sabay tayong sasaboy sa kanila. Oo, sige, dalian mo. Ito. Ikaw nang sumaboy sa aso, ako nang bahala sa nilalang na yan. Nang sabay na silang sumalakay, pumwesto kami ni nanay para sabay din namin silang masabuyan. Pareho naman silang tumakbo nang matamaan sila at umusok ang kanilang katawan. Yung aso naman halos matanggal ang mga balahibo sa sobrang pagkiskis niya ng kanyang nasunog na balat sa lupa. Isara mo na ang pinto, anak! Oo, Nay. Kumusta? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Malakas ang kutob ko na ang maglolo, ang sumugod sa atin. Ganun nga rin po yung iniisip ko eh. Pues kung gusto nila ng gulo, ibibigay ko yun sa kanila. Hindi ka ba susuko? Magpasalamat na nga tayo at nagawa kang gamutin ang manggagamot na yun kaya nawala yung kulam nila sa'yo. Nay, ang iniisip ko nga ngayon eh, baka lalo nila tayong patayin kapag hindi natin sila pinatay. Akin ang sugat ninyo. Gagamutin ko. Balak mo ba silang sugurin? Oo, Nay. Kung ganun bukas ng umaga susugod tayo sa kanila anak, sasamahan kita. Hindi ako papayag na mapatay nila tayo. Nang magamot ko na ang sugat ni nanay, agad akong nagpahinga. Buong gabi naririnig ko ang ungol ni nanay sa hapdi at sakit ng sugat niya. Kinaumagahan, nagdesisyon kaming sugurin ang maglolo. May dala kaming bawang at asin. Nakasalubong namin si Tito Melvin pero wala itong balak sumama sa amin. Kung talaga mahal ninyo si nanay, sasamahan mo kami na tapusin yung maglolong yon. Nakita mo tong sugat ni nanay? Sila ang may gawa nito. Mahal ko ang nanay mo. Pero hindi ko naman ibig sabihin nun ay hayaan kong patayin ako ng mga aswang na yon. Ito lang ang kaya kong maibigay sa inyo. Ang punyal na to. O yan, mabisang pamatay ng aswang na yan. Saan naman ito nanggaling? Sa kaibigan ko, mas mabuting unahin ninyong atakihin ang apo niya para manghina ang matandang lalaki kapag nagtagumpay kayo masaktan yung babae. Yun talaga yung plano naming dalawa. Dinaanan namin ni nanay si Aling Carmen para sumama sa amin pero umayaw ang matanda. Nakiusap pa itong wag na kaming sumugod. Nakita ko naman na biglang nagdalawang isip si nanay ng mga oras na yon. Alam ko na nagbago na naman ulit ang desisyon niya. Mamamatay lang kayo pag sumugod kayo sa kanila. Ang mabuti pa, Diyosan, kausapin mo yung anak mo. Nalubayan yung maglolo bago nila tayo ubusin. Gusto niya kasing sumugod doon kaya hindi naman pwedeng hindi ko siya samahan. Teka, Nay, ang akala ko buo na ang desisyon mo na samahan ako. Mukhang nagbago na naman yata laman ng isip ninyo eh. Sa totoo lang natatakot din naman ako pero hindi kita hahayaang ikaw lang ang mamatay sa kamay nila, anak. Akin na nga po yung bigay ni Tito Melvin na punyal. Susugod ka talaga ng mag-isa? Hindi na ho. Uwi na lang tayo. Anak, huling pakiusap ko na. Hayaan na natin ang maglolo, pwede ba? Kahit anong gawin nila, magpakumbaba na lang tayo at mag-iingat para hindi tayo mapatay. Sige po, Nay. Ilang gabi naman ang nakalipas. Naging tahimik ang lugar namin dahil ilang gabi nang walang natatagpo ang patay. Nagdesisyon ako na lumabas ng bahay para magpahangin. Meron pa rin akong asin at bawang. Pumunta ako malapit sa tindahan at nakita ko si Mayen na pumasok sa gubat. Sinundan ko siya. Kinuha ko ang punyal at hinanda ko yun para saksakin siya sa likuran. Sa wakas, nahuli na rin kita! Jose, bitawan mo yung kutsilyo! Aswang ka nga talaga dahil kahit hindi mo alam na aatake ako, ang lakas pa rin pakiramdam mo. Manang-mana ka talaga sa lolo mo! Sinadya ko ang pagkakataon na ito para malaman mo. Ninyong dalawa ang totoo. Gusto mo ba talagang patayin si Bayan? Lo, bakit kayo nandito? Sinundan kita nung umalis ka sa bahay dahil alam kong hindi tayo titigilan ni Jose.
Hindi mo pwedeng patayin si Mayen dahil siya ang kakambal mo. Ano? Si Mayen ang kakambal ko? Oo. Alam ko na hindi ito ang tamang oras para malaman mo ang totoo. Pero kailangan mo na talagang malaman nang sa ganon ay hindi mo masaktan ang kapatid mo. Noong gabing nangyari ang aksidente, hindi namatay si Mayen at balak siyang patayin ng mga aswang, kaya itinakas ko ang bata at itinago. Kung ganun, kaya niyo pala ako dinala dito dahil alam niyo nang ganito yung pamilya ko? Oo. At pasensya ka na, Mayen, kung tinago ko sa iyo ang lahat. Mas mabuting sabay na ninyong malaman ang totoo. Magkapatid kayong dalawa. Kaya hindi kayo dapat na magpatayan o magsakitan. Bakit mo naman tinago si Mayen? At bakit hindi mo siya binalik sa amin ng nanay ko? Ginawa ko lang yun para maprotektahan siya. Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo kundi sinadya siyang patayin ng aswang. Kailangan kong itago si Mayen nang sa gayon o sakali patayin ng aswang ang nanay mo. At ikaw, mayroong isa sa pamilya ninyo ang matitira sa inyo. Pero, tama ako na aswang kayo, hindi ba? Oo, aswang ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Karne lang ng hayop ang kinakain ko. Parang tunay ko ng kadugo si Mayen kaya ayaw kong nakikitang nasasaktan siya ng ibang tao. Uli ko na nung nalaman na kayo pala ang pamilya ni Mayen na matagal na rin naming hinahanap. Pareho kaming nakatulala ni Mayen. Kaya pala unang kita na namin sa isa't isa ang gaanahan ng loob ko sa kanya. Para bang nakikita ko ang sarili ko kay Mayen. Nagbago lang lahat ng pagtingin ko sa kanya nung nagalit ako dahil nga sa nangyari kay nanay. Siguro ganun din si Mayen. Kaya hindi rin niya ako magawang saktan dahil nandun din ang pakiramdam ng lukso ng dugo. Parang hindi ako makapaniwala. Kapatid ko ba talaga si Mayen? Ang puti naman. Huwag mo naman ako inuuto ng ganito. Nagsasabi ako ng totoo sa iyo, iho. Si Mayen ang kakambal mo. Kung ganun, siya yung matagal ko nang hinahanap na pamilya. Kaya pala sa kabila ng mga ginawa mo kay Lolo, hindi ko magawang magalit o gumanti sa iyo dahil magkadugo tayo. Sobrang saya ko. Dahil sa wakas, natupad na rin ang pangako ko sa iyo, Apo. Nahanapin natin ang pamilya mo. Maraming salamat po, Lolo. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Sana hindi ito panaginip. Nasa harapan mo na, kapatid mo. Ito ang totoo, Jose. Marami pang pinaliwanag sa akin ng matanda tungkol sa nangyari sa tatay ko. Nang gabing yon, sumama din ako sa bahay nila para magpalipas ng oras. Nabanggit din niya sa akin ang tungkol sa aswang na nambibiktima sa lugar. Ilang beses niyang paulit-ulit na sinabing hindi talaga siya ang nambibiktima at hindi siya ang nagpakulam sa akin. Alam ko naman na tama ang sinabi ng matandang babae tungkol sa akin. May apo nga siya doon sa lugar kung saan kami nanggaling at nakatira roon. Nalaman ng mga tao doon na aswang ako kaya kami lumipat rito. Pero maniwala ka o sa hindi, Jose, ni isang tao, wala akong pinatay kahit doon sa dati naming tinitirahan o dito. Kung ganon, anong klaseng aswang kaya ang pumapatay dito? Nung nakarang gabi, isang malaking aso at isang nilalang ang sumalakay sa amin ni nanay sa bahay. Nakagat nga niya si nanay eh. Iniisip namin baka mamaya kayo yung maglolong yun. Malakas ang kutob ko na isang aswang na asbo yung malaking aso at isang aswang na tigabulak naman yung nilalang na tinutukoy mo. Nasubaybayan sila ni Mayen at kilala sila ng apo ko. Teka, marunong ako milala ng mga aswang, Mayen? Oo. Nung nakita natin yung malaking aso dun sa bahay niyo, hindi naman talaga ako natakot eh. Nagkukunwari lang ako. Kaya ako nagmamadaling umuwi para masabi kay Lolo na nakita ko na yung aswang. Bukas na bukas! Ipakilala mo si Mayen sa nanay mo. Sigurado ako na sabik na rin siyang makita itong kapatid mo. Oo, madalas po talagang nalulungkot si nanay dahil palagi niyang naaalala ang kambal kong babae.
Magiging masaya siya nito kapag nalaman niyang buhay ka, Mayen. Kinaumagahan, masaya kong dinala si Mayen sa bahay para ipakilala kay nanay. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, nakita ko si nanay na nakaupo habang may hawak na itak. Napatingin ito sa amin at nakita kong nanlilisik ang mga mata. Nay? Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo may hawak na itak? Jose, parang biglang naging kakaiba si nanay. Tingnan mo itsura niyo, hindi siya normal. Nay, akin na ho yung itak. Dapat na kayong mamatay dahil wala na kayong buwang sa mundong mabuhay pa. Ako mismo ang tatapos sa buhay ninyong dalawa. Nay, ano ba yung sinasabi ninyo? Papatayin ko kayo, mga wala kayong kwenta. Susugod siya sa atin, Jose! Umalis na tayo dito, baka matagaan niya tayo, bilisan mo! Hindi. Nay, ano ba nangyayari sa inyo? Papatayin ko kayo, mga walang hiya kayo. Wala kayong mga kwenta. Halika na, dalian mo! Malakas akong hinila ni Mayen, paalis sa bahay dahil sa sobrang takot kay nanay. Parang hindi ko na siya kilala. Masama rin ang loob ko dahil nagawa niyang pagtangkaan ang buhay ko ng mga oras na yon. Nang makabalik kami kay Mang Puten, naikwento namin sa kanya ang mga nangyari. Sa tingin ko, kaya nagkakaganyan ang nanay mo dahil nagayuma siya o ginawa ng itim na ritual. Oh? Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Ang ibig sabihin ni Lolo, yung mga aswang ang nagdidikta sa nanay natin kung anong gagawin. Pwedeng kaya niya tayo pinagtangkaan dahil inutusan siya ng aswang. Mamayang gabi, babalikan natin ang nanay mo para malaman natin kung anong nangyari. Pero, sino naman pong gumawa ng ganun sa nanay ko? Teka, kailangan malaman ni Tito Melvin para makatulong siya sa atin. Hindi makakatulong ang lalaking yon. Bagkus naniniwala ako na may kinalaman rin siya sa nangyayaring ito. Kaya ganun kainit ang ulo niya sa akin. Dahil nararamdaman niya na kagaya niya rin ako. Ano? Kagaya niyo rin siya? Na ano ho? Malalaman mo rin yan. Ang kailangan mong gawin ay maganda ka dahil alam kong isang madugong labanan ang kahantungan natin mamaya. Lo, karapatan hong malaman ni Jose yung totoo. Kaya pala nung una pa lang hindi na maganda yung kutob ko sa lalaking yun eh. Alam ko may tinatago talaga siya eh. Teka, sino ba tinutukoy mo, Mayen? Si Tito Melvin ba? Oo. Tama lang ang naging desisyon mo na hindi magtiwala sa kanya dahil isa siyang aswang. Nasabi rin sa akin ni Mayen na meron siyang pruweba na ang aswang na malaking asong yun na kulay itim ay si Tito Melvin. Mas lalong nangibabaw ang pag-aalala ko kay nanay pero siniguro naman nila sa akin na hindi magagawang saktan ni Tito Melvin ang nanay ko. Hinintay namin ang gabi bago bumalik sa bahay. Nakasama namin si Mang Puten at hindi ko inaasahan ang aking madadatnan. Hinahawakan ni Tito Melvin si nanay sa leeg habang si Aling Carmen ay may hawak na bote at pinainom ang laman nun sa nanay ko. Walang iya kayo? Anong ginagawa ninyo sa nanay ko? Inaasahan ko talagang babalik ka ngayong gabi, Jose. Pero hindi ko inaakala na kasama mo ang matandang aswang na to. Matagal na kitang hinahanap na aswang na asbo ka. At sa wakas, nagkaharap rin tayo ulit. Sana, nung sinakal mo ko, pinatay mo na ako kaagad. Ano bang akala mo? Na talagang takot ako sa'yo? Kaya lang naman ako hindi nakalaban noong nakaraan dahil hindi ko gustong makita ni Jose ang pagkatao ko. Pero ngayong wala na akong dapat na itago, papatayin ko na rin naman tong si Jose. At kasama ang kakambal niyang babae. Mga walang iya kayo. Kaya pala halos kinakampihan ka ni nanay sa lahat ng mga bagay dahil ginagayuma mo pala siya. Isa ka pa, Aling Carmen! Traitor ka! Iho, gusto lang naman naming magparami ng lahi. At ang nanay mo ang napili ng anak ko. Hindi na dadami ang lahi ninyo dahil ngayon pa lang. Puputuli ko na ang buhay ninyo! Sa amin niyo pa talaga sinisisi yung mga kasamaan na ginagawa niyo? Mga walang ya kayo. Konti na nga lang yung mga batang natitira sa lugar na to, inuunti-unti niyo pang kainin. Sayang nga, ikaw na sana yung isusunod ko. Tapusin na natin to. Masyado nang humahaba ang usapan.
Nagpalit anyo si Tito Melvin bilang malaking aso na kulay itim. Si Aling Carmen naman ay naging pangit na nilalang. Malaki ang bibig niya at mahaba ang mga kuko. Sinalakay ng asbo si Mang Puten. Pero nakailag ito. Doon na naging aswang ang matandang lalaki at naging baboy na itim. Ang tigabulak na aswang naman ay si Mayen ang sinalakay. Agad kong nilapitan si nanay habang naglalaban at inalalayan itong pahigain. Nay, dito ka lang muna ha. Tutulungan ko lang si Mayen na matalo yung aswang na yun. Alam ko na magiging masaya kapag nalaman mong buhay ang kakambal kong babae. Jose! Jose, tulungan mo ako dito! Nandiyan na ako, Mayen! Humanda ka sa aking aswang ka! Kahit magsanib puwersa pa kayong magkambal, hindi nyo ko matatalo. Yun ang akala mo. Hindi ka man namin matapatan sa bilis at lakas. Pero sapat na siguro ang asin at bawang na to para manghina ka! Sinabuyan ko siya ng asin at bawang. Mabilis nitong ginamit ang kanyang mga kamay para protektahan ang mukha. Nabigla kami nang makarinig kami ni Mayen ng malakas na pagsigaw ni Mang Puten. Nakita namin na kinakagat siya ng aso sa leeg, kaya dali-dali naman akong rumisponde para tumulong. Lumapit ako sa asbo at sinabuyan siya ng asin at bawang. Walang iya ka talagang aswang ka. Ang kapal na mukha mo. Kung gusto mo talaga ng away, makipaglaban ka ng patas. Maging tao ka, labanan mo ko. Sawang-sawa na ako sa pang-api mo sa akin simula pa nung dumating ka sa buhay namin ng nanay ko. Jose, mag-iingat ka. Papanganib yung aswang na yan. Huwag kang mag-alala, Mayen. Sisikapin ko magiging matapang ako para lang mapatay ang walang hiyang halimaw na to. Lumayo ka sa kanya ng konti! Pag si Jose ang bantayan mo, ako ang matupagin mo dahil sinisiguro ko nawawasakin ko ang lalamunan mo. Lumaki ako sa turo ng lolo ko kung paano makipaglaban. Matatalo mo nga ako pero hindi ganun kadali yun. Sige, gusto kong malaman kung anong makatinuro sa'yo ng lolo mo. Naglaban na naman ulit si Mayen. Suntok sipa at kalmot ang inatake ng aswang sa kanya pero hindi ito nagtagumpay na matamaan ito. Hanggang sa bumalik sa pagiging anyong tao si Tito Melvin. Napatawa ito sa akin na parabang iniinsulto niya ang kakayahan ko. Lalaban ka ba talaga? Tuwag ka rin talaga kagaya ng tatay mo. Alam mo ba na hindi aksidente ang pagkamatay niya kundi pinatay ko siya mismo? Ano? Bakit mo ginawa yung hayop ka? Dahil balak kong agawin si Josan sa kanya. Ako naman talagang unang minahal ni Josan. Pero inagaw niya sa akin ito. Dahil doon, pinag-isipan kong maigi kung paano ko siya papatayin. Magbabayad ka sa ginawa mo sa tatay ko! Yan ay kung kaya mo ako talunin. Nakita mo bang ginawa ko sa matandang awak? Hindi niya nga ako kinaya eh. Ikaw pa kaya? Ang yabang mo talaga. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko hahayaan na maging asawa ka ng nanay ko! Oo! Mayabang talaga ako. Kaya humanda ka sa akin dahil kung paano ko pinatay ang tatay mo. Ganun din ang gagawin ko sa'yo! Mabilis siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ko at sinuntok ako. 3 beses niya akong sinuntok sa tiyan kaya napaluwa ako ng dugo. Sobrang sakit at sobrang namanhid ang katawan ko. Napalud ako sa lupa. Sinipa niya ako sa muka at narinig kong malakas na tumawa siya habang sinasaktan ako ng paulit-ulit. Magpaalam ka na sa nanay mo dahil kahit kailan, hindi na niya malalaman na ako ang pumatay sa'yo. Hindi ako papayag na mamatay mo ang batang yan. Karapatan nilang maging masaya kasama ang kapatid niya. Buhay ka pa talagang hayop ka. Halos wala ka nang laman na naiwan sa leeg dahil kinagat ko na lahat. Pero nagagawa mo pa rin maging tao. Oo. Hindi ako mamamatay hanggat hindi kita nakikitang mamatay. Ganon? Pwes, tatapusin ko ang buhay mo! Sige! Magsabayan tayo. Papatayin ko tong nanay mo kapag pinatay mo yung lolo ko. Ano? Anak na, paano ka nahuli ng batang yan, Nay? Magaling siyang makipaglaban, anak. Huwag mong hayaang mapatay niya ako pakiusap. Isa ka talagang inutil na ina! Nagdidilim na ang paningin ko dahil dumudugo na ang noo ko. Yung mga dugo dumadaloy na sa mata at mukha ko.
Kinuha ko ang punyal na binigay sa akin ni Melvin noon at mabilis ko siyang sinugod. Sinaksak ko siya sa likuran. Pero hindi ito napuruhan. Matigas talaga ang ulo mong bata ka. Kaya dapat lang to sa'yo! Jose! Hayop kang aswang ka! Kahit na bata, wala kang sinasando! Pinapatulan mo talaga! Wala akong pakialam kahit patayin niyo ang nanay ko! Walang makakapigil sa akin! Nasakupin ko ang mundo! Nanghina ako ng husto ng tusukin ni Melvin ng kanyang mahabang kukontsan ko. Pakiramdam ko, konting-konti na lang, lalabas na ang laman loob ko. Hindi na ako makatayo sa sobrang sakit at sinikap ko pa ring labanan ang sakit na nararamdaman ko para sa nanay ko. Hangad ko pa rin ang mabuhay dahil makukompleto na sana kami kung hindi. Kahit sarili mong anak, wala nang pakialam kahit mamatay ka, Aling Carmen. Wala rin akong pakialam! Dahil wala rin naman siya pakinabag sa akin dahil matanda na siya! Si Josan lang ang gusto kong makasama at kahit sino pang humatlang sa inyo, papatayin ko! Masama ka nga talagang aswang. Ang mga kagaya nyo, hindi na dapat nabubuhay sa mundo. Handa naman sana kung bigyan kayo ng pagkakataon eh. Pero mukhang malabo nang magbago pa kayo. Ngayong patay na yung nanay mo, isusunod na kita! Nakita kong pinutulan ni Mayan ng ulo ang aswang na tigabulak. Kaya sila na naman ni Melvin ang nagtuos. Parehas kaming nahirapan ni Mang Puten dahil sa mga malalang sugat na natamo namin. Nahuli ng asbo si Mayen at hinawakan ng damit nito tsaka malakas na ibinagsak sa lupa. Malakas na napasigaw si Mayen sa sakit. Nagpalit anyo si Mang Puten bilang awok at sinalakay ang asbo. Nagawa niya itong bundulin kaya tumalsik ang asbo. Si Mayen naman ay bumangon na pilit at muling sinalakay ang asbo. Buong lakas niya itong sinipa at sinuntok sa mukha. Inuubos mo talaga ang pasensya ko! Ikaw ang nagpapaubos sa pasensya ko! Nasaktan mo na lahat-lahat. Kaya okay lang kahit mamatay ako sa pakikipaglaban sa'yo. Ang mahalaga, sinubukan kong labanan ka! Lahat naman kayo mamamatay sa kamay ko ng sabay-sabay! Yun ang akala mo! Hindi lang batang babae ang makakatalo sa akin. Pagsisisihan din na bumalik kayo dito sa amin! Parang gunuhin ang nananahimik ang buhay! Sinabuyan siya ni Mayen ng asin at bawang sa muka. Pinupunasan naman ng aswang na asbo ang kanyang mata dahil sa hapdi ng pagkalapnos nito. Dahil doon, inatake siya ni Mayen ng sipa sa kanyang lalamunan. Kinuha nito ang kutsilyo na nakabaon pa rin sa likuran ng asbo at tinarak sa lalamunan niya. Hindi pa siya nakontento. Tinarakan niya rin sa noo ng kutsilyo ang asbo. Tapos sinunod nito ang dibdib. Nang hina ang aswang, kaya ginawa ni Mayen ang lahat para mapatay niya ito. Mayen, tulungan mo kami! Oo, hindi ko hayaang mamatay kayo. Mahalaga kayo sa akin, kaya kahit nahihirapan ako, sinisikap kong lumaban. Lolo, kaya niyan, huwag kayong sumuko. Nagtagumpay akong patayin siya. Sobrang natutuwa ako sa iyo, Apo. Dahil nagawa mo siyang patayin. Kahit mamatay ako, hindi kita makakalimutan. Ikaw ang nagpapago sa akin. Maghahanap po ako ng albularyo na gagamot sa inyo. Gagawin ko lahat para maligtas kayong tatlo. May langis si Mayen na hinapla sa mga sugat namin kaya tumigil ang pagdurugo at paghapdi. Kinaumagahan, may dumating na albularyong gagamot sa amin. Pinatawag siya ni Mayen bago pa naganap ang labanan. Nagtagumpay ang albularyo na mawala ang bisa ng gayuma kay nanay. Meron ding gamot ang albularyong binigay sa amin para humilom ang mga sugat namin. Ang albularyo palang iyon ay kaibigan ng lolo ni Mayen at alam niyang aswang din ito. Pinaliwanag din ni Mang Puten kay nanay ang lahat kung paano napunta sa poder niya si Mayen. Nay, si Mayen po ang nawawala kong kakambal. Iniligtas po siya ni Mang Puten sa mga aswang at inalagaan. Oo anak, sinabi na nila sa akin yon. Hayop na Melvin yan.
Siya palang sumira sa pamilya natin. Hindi ko man lang alam na may kinalaman siya sa mga nangyari. Nalulungkot pa siya noon, yun pala siya rin ang pumatay sa asawa ko. Ang mahalaga po, wala na siya. Kaya wala namang mamanipula sa mga utak natin. Nay, sabik na sabik po akong makilala kayo. Sana hindi na tayo magkaiwalay, Nay. Hindi na talaga, anak. Magsasama tayo habang buhay. Apo, masayang-masaya ako dahil nakilala mo na ang pamilya mo. Oo, pero luwag sana kayong umalis, ha? Oo. Hindi ako aalis pero hindi na tayo pwedeng magsama sa iisang bubong. Dadalaw na lang ako dito, Apo. Payakap nga po sa inyong dalawa, Nay. Mayen. Ay, naku mga anak ko. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni nanay habang titig na titig sa mukha ni Mayen. Humingi rin kami ng tawad kay Mang Puten sa mga maling paratang namin sa kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Soledad. Sana ho maraming nakarelate sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Lubos na nagpapasalamat, Jose. Paglapit ng